sa pamilya Remo. No, nakabisit mi dinhi sa tong bulana uy, mga basta di karon lang atuig, hindi mo ko sa to. Kaya naka-remember. Remember ka tuloy? Bulay. Wala to nag-anhita dire mga May. June man ata. Wala di sa mga kuan. So na istorya pa na mo siya, na pray pa and kuan. Ay katong si Pastora. Kauban niya. Lingko diya. So kuan yun kanang ang atong kinabuhi mubo na yun, dili nakabalo sa unsang pamaagi, no? Eh, sa iya nga part siguro na ready na niya kanang kabalo na siya na siya hint bitaw nga diha gid ang iyang padungan tungod kina siya ginabati. And para sa ato iputa kumpiyansa kayo sa himsog ta no atong tan-aw pero it's all in the hands of God ra gyud ang ato ang kinabuhi. So despite sa ingani nga sitwasyon, padayon gyapon ato pasidunggan ang Ginoo tungod kay nagtuo mi nga ang kinabuhi nga naa karon at agiya gid ani isulayan kundi ang Ginoo. So despite sa ingani nga sitwasyon ato gihapon siyang pasidunggan, ato siyang simbahon, ato siyang awitan, no? Karon nga kagabion ug akong ihatag ang panahon sa Joren para mag-lead sa ato ang mga pag-awit karon nga kagabi. Atong ibutang atong matag kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Pag-angko ta, Ginoong Dios na labing gamhanan, amo kang pasalamatan ani nga kagahion. Lord, we believe na imuhang dira sa imuha Lord, there is always a right time for everything, oh God. And among padayon Ginoo nga giila nga ikaw ang tagiya sa among kinabuhi. O padayon ka na mga gipasidunggan Ginoo. For apart from you, oh God, we are nothing. And tonight, Holy Spirit of the living God, ako kang i-welcome sa among kaliwala. Among giisa ang imuhang pagkagamhanan, pagkabuhi nga Dios sa matag usa namo. O among gideklara Ginoo nga sa tanan nga sitwasyon sa among kinabuhi, ikaw ug ikaw lang ang mahimaya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord.
Ang kalinawa kong mabatunan, ihalang sa imong kiliran, pagkamutan mo, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagupaan. Ang kalinawa kong mabatunan, ihalang sa imong kiliran, pagkamutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Dunghanan o balaan ka, O Diyos. Hallelujah. Damanan o balaan ka, O Diyos. Declare it tonight, dunghanan. Yes, Lord. Damanan o balaan ka, O Diyos. Yes, Lord. Dunghanan o balaan ka, O Diyos, nga among gialagaran. Damanan o balaan ka, O Diyos. Damanan o balaan ka, O Diyos. Dalampanan ka, Sa tanan nga O panahon. Diyos We kasagupaan. bless your holy name. Ang kalinawa kong mabatungan, ihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Nagtuo mi Ginoo nga sa tanan nga sitwasyon sa among kinabuhi, O God. Walay lain nga among kadangpan kung di ikaw nga buhi nga Dios nga tag-iyapod sa among ang mga kinabuhi. Lord, we continue to invite your presence to be with us karon nga gabi. Let it be Ginoo nga ubanan mi nimo kanan nga anaa diri karon nga kagabion sa samtang Ginoo nga maminaw mi sa imong pulong, O God. Pablihe nga among mga kasing-kasing Ginoo nga masabtan namo ang imong mensahe sa kada usa ka namo karon nga kagabion. Bless also your servant Ginoo nga imong pagagamiton to share your word, O God. Salamat Ginoo sa imong presensya nga magauban ka namo for the rest of the time. We honor you and we bless you in Jesus name. Amen. So, pwede na makapanglingkod. Dapat na kayo mga lingkuranan. Dayon mo. So, before tamo ato no, sa pagpamino sa pulong sa Ginoo, sa ato ang i-plaster atong mga kaugalingon, atong mga lingkuranan. So, once again, maayong gabi no, especially sa ato ang mga bago nga nag-abot. And, Ha? Ariyo. Na, kana. Tira po. Iko ako na dito. Sige na, kananan mo na. Basa to. Ingon pa ang pulong sa Ginoo no, it is better to go to the house of mourning
than to the house of feasting. No, mas maayo pa usahay nga moadto ta sa usa ka lugar nga parehas ani kaysa usa ka lugar nga nagapiesta, no, nagasadya. So ang mga sitwasyon na ingon ani magpahinumdom sa ato ang atong kinabuhi hamubo lang. No, sa ato karon nga naa diri nga kagabion, murag ang maingon ako ang pinakataas og tuig. Sa ato tanan nga naa dinhi, wala ko kabalo kung sinanay ra ba o kung napabay mas pila kita mo 80. So 80 ni sinanay Virgie. Kinsa diha sa inyo nasa gawas wala ko nakita nga 81 years old. May 81 diha. Wala no. So far sa ato din nga grupo, sinanay Virgie ang medyo grabe ka blessed in terms no sa pangidaron. Batanon sa ato ang tanan. No, batanon ni agi pagkabatanon once young. Pero makita nimo ang pagka-abtik, no, pagka siya pag ginagplaster aning tanan. But on the other hand, si Ma'am Eve pod at 43 years old, bata pa siya compared sa ato unta gusto, no. Namagita yung mga gusto nga ato ang nga edad nga unta ing ani lang, no, kung pabuton ta ba. But then, this is a reminder sa ato ang tanan nga dili nato hawid ang ato ang kinabuhi. And tonight, we are so privileged mga igsoon nga able pa ta makadungog, no? Able ta makadungog sa pulong sa Ginoo, nga makadasig sa atong mga spirituhanon at the same time magtabang pud sa ato nga ma-prepare pud ta sa panahon nga kita na pud ang naa dinha kay paano naman na siya tanan magita mo agi, no? Giingon ana dili ta kabalo kung kanusa. So karong kagabi yun akong gihangyo ang matag usa na please maghatag pa og kasing gamay lang kay nga panahon, no, nga makapaminato sa pulong sa Ginoo ug ato gi-internalize ang word ni Lord, no, para sa ato karong kagabion. Okay ba? Pwede ra ba na ato sa ipahulam sa makadali lang, sa makadyot lang atong mga dalunggan para makapaminato sa pulong sa Ginoo karong kagabion. So sa di ta maglangan akong ihatag ang panahon kang Brother Elmer Galinato. Makapanglingkod na ta. Kayong salamat. Una sa tanan, ang pasalamatan ng Diyos tungkol sa gihatag niya nga higayon nga karong kagabion. Niyan ko aron pag-share sa pulong sa Diyos. Salamat usab sa pamilya, mga kaparintihan, no? Aron sa among pag-ani, aron sa pagpati iusa sa inyong pagbunutan. So, una kong sugod, ipaila naman nga ako si Brother Elmer Galinato. And then, isa ko sa tribe leader sa aming pastor David. Pero kagabion, tuguti ko sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ang nakasulat sa Hebreo 9:27 nga nagaingon. Gandre, Hebreo 9 verse 27. As it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. O kung sabi ni Isaiah pa, kinahanglan ay matod pa sa Binisaya, kinahanglan nga ang tao mamatay sa makausa. Humani ini, hukman siya sa Diyos. No? Mag-ampot una. Lagi tulog wala ang Diyos, inintak na as gabion. Ako ang gidayag pasalamatan tungkol sa maayong nga panahon na imbihatag. Isa pa Lord sa manihiling gabion, sa among panagtigong. Ang sa pag-share sa imong pulong Ginoo. Ako nga pag-ampo nga gini nga pulong magsilbi kini nga giya alang karamo nga magabaton kami ga kasing-kasing nga magmapaunsanon kasing-kasing nga mahimong andam sa pagdawat aron usab Lord nga maandam kami sa umabot nga mga panghitabo sa among kinabuhi. Yung tanan ang kipangayo ilauman sa ngalan ni Jesus nga among bugtong mga Diyos. Amen. Amen. Usa ka pamilyar kaayo nga verse no sa Biblia ini nakasulat sa Hebreo chapter 9 verse 27.
Namatod pa, kinahanglan ang tao mamatay sa makausa. Humaniana, hukman siya sa Diyos. So, doon na lang mga pangutana nga kinahanglan nato nga tubagon mga mahal na igsoon. Gani nga nung kinahanglan man nga ang tao mamatay. No? O base sa bersikulo nga atong gibasa. Nganong dili man ang tao makabuot sa iyang kamatayon. No? O unsay angay buhaton sa dili pa maabot ang kamatayon. O unsay dangatan sa mga taong wala modawat kang Hesus. Mo ni atong tubagon karon mga igsoon o unsa pod ang dangatan sa mga magtotoo. No? Sama nato nagtuo kang Kristo mo nang gitawag og magtotoo. Yun pa, ang tao kinahanglan mamatay tungod kay kini ang gitakda sa Dios alang sa tanan. Apan human sa kamatayon adunay paghukom. Mga igsoon, maginaot ko na kini nga pulong sama sa atong pag-ani dinhi tungod kay sa ingon na niya akong ipasalamatan tungod kay kining gitawag og eulogy kana bang pagwali panahon sa patay, no? Pero ang punto dili ang patay mo iwaylihan kung dili kita mga buhi, no? Busa maginaot ko nga magkakutyo kag pagtulon na naning mao nga mensahe nga igsoon tungod kay human sa kamatayon nga gihisgutan aduna gyud ang paghukom. Walay tawo nga adunay gahom sa pagpugong sa iyang kamatayon, no? Ang panahon sa kamatayon dili kontrolado sa tawo mga igsoon, no? Og ang pagbuot sa kaugalingong kamatayon supak sa plano sa Dios. Mo na nga dili ka makaingon nga Lord, ayaw sa kupatya karon. Di ba? Sa sunod na ko. Kaya gusto pa ko makahuman sa akong mga plano. Naiuban, maingon, labinas mga batanon. Bata pa ko. Magkuhan sa ako. Magbuhat sa ako sa akong gustong buhaton. No? Mao na akong himuon aya pa ko mamatay. Pero igsoon sumala sa atong dungog dili kontrolado sa tao ang kamatayon sama sa nahitabo ni Ma'am Eve, no? Busa kinahanglan nga angay nato nga masabtan pag-ayo na walay tao nga adunay gahom sa pagpugong sa iyang kamatayon, no? Ang panahon sa kamatayon dili kontrolado sa tao. O pagbuot sa tao o ang pagbuot sa kaugalingong kamatayon supak sa plano sa Dios. So ang kinsang kabubuton iya sa Dios mga igsoon. Sumala sa Biblia nag-ingon ang pulong sa Dios sa Lamentation 3:37 ngadtos 38 o pagbangutan 3:37 ngadtos 38 ang kabubuton lamang gayud sa Ginoo mo'y matuman. Ang maayo ug ang dautan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Kang kinsang pagbuot igsoon iya sa Dios. Dili sa tao. Busa sa sitwasyon nga nakita gabisan pa sa pag-antos, no? Gani atong niagi nga Sabado nakabisita mi dinhi ang nakita ang sitwasyon ni Ma'am Eve nga naghigda siya diha na luoy na kaayong tanawon, di ba? Busa sakit yun, dili malikayan ang kasakit nga bation sa hingtungdan. Amen ba? No? Dili malikayan ang sakit nga imong lantawon ang imong mahal sa kinabuhi nga naglubog unya daghan ang gibati. Ang hasta pod ka dili makatulog. Kung kabisan ako sa dihang ni anime atong lagi Sabado, uban ni
Pastora Maymay among giprehan, pero sa diha nga bisan dili na siya magatingog, pero muyango siya og napoy time nga muling-ulingo siya, no? Unya magtulo ang iyang luha. So but ipasabot sa diha nga among gipadawat siya sa Ginoong Hesukristo, gidawat niya si Kristo isip yang manluluwas, no? So dito makita sa iyahang kahimtang nga doon nag-isip paglaom nga makaabot sa kaluwasan nga magiandam sa ating Ginoong Diyos, no? So angay nga magkinabuhi nga matarong pinaagi sa pagtuo sa Dios, importante nga dawaton si Jesus isip Ginoong manluluwas aron makaangkon og kinabuhing dayon. Kinahanglan usab nga maghinulsol sa mga sala ug magpuyo nga sumusunod nga isip sumusunod kang Kristo, no? Kinahanglan sa inana nga panahon sama sa nahitabo kang mga kung siya karon kita pod ang sunod, pero sa panahon nga hapit na kinahanglan gyud nga itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Dawaton nato siya isip atong Ginoong manluluwas, no? Ato siyang dawaton isip atong Ginoo nga mo'y maghari umugiya sa atong kinabuhi. Kay human sa pagdawat maangkon nimo ang kapahulayan, no? Sa kinahanglan ang tao nga maghinulsol kay matud pa sa Biblia ingon pa diha kung isugid ninyo sa Dios o kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong kung mantinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga kalapasan. Unsa hinungdan igsoon nga ang kamatayon moabot? Ang uban moingon tigulang na, di ba? Kaya ang kamatayon wala gipili. Mabata man ka, matigulang, madato ka man o mapobre, wala gipili ang kamatayon igsoon, no? Tungod kay ingon pa sa pulong nga atong nabasa, kinahanglan nga ang tao nga matay humani ana hukman siya sa Dios. Sato pa requirements ang kamatayon igsoon. Mahitabo ang kamatayon tungod sa mga hinungdan, no? Una ka ng pagkatigulang, abot ang panahon nga mahimong luya na ta o atong lawas di na makalingok, no? Ang uban mamatay nga aksidente, di ba? Kalit lang giatake, pero bisan sa unsang paagi ka man matay, giluba ka man, gipusil ka man, ang angay natong hinumduman nga igsoon nga kamatayon is definite, no? Sigurado gyud nga maabot. Ugalay si bisan kinsa nga makapugong tungod kay dili kini kontrolada sa tao. Bisan pa og ang imong kwarta, adunahan ka kana imong kwarta igsoon. Pag-abot sa panahon nga kuha na sa Ginoo ang hilaman natin kinabuhi, dili na may makapugong, no? Sa panahon nga maayo pa ang atong lawas, maayo pa ang atong kahimtang, no? Yung pa diha angay nga buhaton sa dili pa moabot ang kamatayon, batud pa magkinabuhi nga matarong pinaagi sa pagtuo sa Dios. Importante nga dawaton si Jesus, no? Aron mahimo natong saligan sa atong kinabuhi. Unsa may dangatan sa mga tawo wala mo dawat sa Panginoong Hesukristo, no? Kay
murag daghan pa man gyud siguro ang wala kadawat sa Panginoong Kristo. No? Unsa may dangatan, no? Ang mga tao nga wala mo dawat kang Hesus mag-atubang sa silot nga dayon o pagkalaglag human sa kamatayon, sila pagahukman sa ilang mga binuhatan o himulagon, no? I-separate gikan sa presensya sa Dios. Mao na ang dangatan igsoon sa mga taong wala pa muila sa Panginoong Kristo o wala mo mudawat sa Panginoon. No? Busa angay nga dawaton yun nato ang atong Ginoong Kristo tungod kay kining kamatayon matod pa igsoon definite, di ba? Sigurado gyud nga maabot o tino nga maabot sa atong tagsa-tagsa sa mga kinabuhi, no? O ang kita nga mga magtotoo mga igsoon, ang nagtuo kang Hesus adunay paglaom sa kinabuhing dayon human sa kamatayon, sila pagabanhawon ug mapuyo uban sa kinabuhi hangtod sa kanturan. Mo na ang pinaka-advantage igsoon kung nadawat nato ang atong Ginoong Kristo tungod kay sa panahon nga moabot na ang kamatayon, tihok nato nga madawat ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa igsoon, atong siguradoon, no? Namatod pa, ang panahon sa pagkamatay, ingon pa diya, ang panahon sa kamatayon is different, di ba? Ang panahon sa pagkamatay is different. Si Ma'am Ed namatay unsay edad gani? 43. Ang akong inahan namatay 83 katong 2016, no? Tungod sa iyang sakit, na-stroke siya, sakit yun ang mamatayan. Yan, dili lalim. Gani ang akong anak na namatay 12 years old, no? Sa dihang gibuno ko siya. Sakit gihapon na paminahon kung ang tao masiparit, no? Una masiparit sa ato ang pamilya. Sama ni karon, gabisan unsa ka high-tech sa panahon karon. Bisag unsay imo gamiton yung mga gadget aron kung takon nimo si Ma'am Ed, dili na nimo pwedeng buhaton. Dili na nimo kayang mahimo. No? Isang pag-usaon nimo tawag, mag-video call. Dili na. Tungod kay kini nga separation, kini ang pagka-separate, isa ka gitawag o different. May mamatay nga bata pa yun tayo. Kung sakit man mamatayan, kung kanang bagong nanganak, di ba? Kung nahandli na namatayan o bagong nanganak, sakit man, pero masakit katong mamatay ka na ang imong mga mahal sa kinabuhi dugay na mong nag-uban. Ano ba? Kung dugay na mong nag-uban, so daghan na kayo mga moments na dili ninyo malimtan. Usa mga ison ako mga pag-ampo nga kitang tanan nakabaton dito pagtulog ng nagtulog kami nga mensahe ihatag sa atong Ginoong Diyos karon nga sa gabi. Tungod kay ang gitawag ko trahedya sa imong kamatayon ison kanang wala pa ka makaila. Kung kinsa si Kristo, wala pa ka mudawat sa atong Ginoong Kristo. Mo na ang pinaka-trahedya sa imong kinabuhi. Bisa ingon ang Biblia, ang tanan nakasala, Romans 3:23, ang tanan nakasala, nawat-an sa himaya sa Diyos, unahin mo lang sa atong Ginoong Diyos.
Yung mga igsoon, kitang tanan, nakahimog mga sala. Tungod kay, tungod sa usa ka tawo, misulod ang sala. So ang pinakahinungdan sa kamatayon, mao ang kasalanan. No? Sa Romans 6:23, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang grasya sa Dios, mao ang kinabuhi walay katapusan. Amen. No? Isa, angay nga, mas muna na to, naglaon ko at ng mensahe, ang makahatag ka na to, ang alarma sa ating pagkatag sa mga sinabuhi, na mahimot ang andam, na magawat sa ating nilang si Kristo. No? Tungkol kay human ni anak, sa panahon nga, magawat mo ang si Kristo, mahimot kang sumusunod kang Kristo, matawag ko niya o the triumph of kanang hindi na yung triumph. Ang kadaugan sa ato nga kamatayon. Merong minum sa kadaugan sa kamatayon ng son. Tungod kay ang Biblia nag-inom sa Philippians chapter 1 verse 21, ang pagkinabuhi iya ng Kristo o ang pagkamatay kadaugan. Maangko na ito ang kadaugan sa diyan mamatay ka na ating nadawat o nainan ang ating ginang Kristo. No? Ang abot sa panahon. Pagkalang na pagpamilok. No? Ilapin ka diwan ay sa pagtingog sa propita sa panahon na paadlaw sa paghukom. No? Kalit lang kang mausap mga igsoon. Huwag pantang Holy Spirit kung masukuban na ka sa kinabuhi na walay gahon sa kamatayon. No? Sa naglaon ko na masagka natin ang mensahe sa paghion. So, ang gihangin ang tanak na sunod sa akong pag-ampo. Ano ang tamas pagsunod? Para ko nga i-ampo karoon na kagabuhin mo ito. Walay good o ba ang Diyos? Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyo. Na naghapon ka na sa Diyo. Salamat sa inyong bukma. Ngayon mong ipanayag ka na ako. Ginong Isus. Nagadoon ako kanino. Kung nagpasalamat ako. Iingat na. Ditugyan ko ang aking kinabuhi. Bilang kanino. Diyan kung ako usa ka magkasasala kung wala akong gawong sa pagluwas sa akong gagaling. Igatron, ikaw na ako, dumara ka na ako. Masayluwa ako sa kanan akong mga kasalanan. Sa pulong, sa mga wala o sa buhat. Isulat, lahat ng pangalan. Sa pasawan sa pinabuhin sa langit. Ang mahilakit ako. Sa iyong paglaluason. Hindi ko na rin umagaw. Ako na lang ang ako. Lagi ko bala ang Diyos. Dahil kanakong dahil sumamatan ko sa Pilion. Lord kay, wala ko pagkiyasa. Wala ko sa kanan. Kaliwala sa pagkamutan. Pamilya. Sa linggo. I pray na ikaw ipadayon ng situbang kanila. Bubupay sa ilang mga kasakit sa doon. Paghatag kanila nila. Ikalinaw sa ilang mga panununan. Walay, may kaaway na makahatag sa pagbubuot kanila natin. Hindi doon, ikaw lamang ang padayon na magtundo kanila
sa panalangin ng pagkabuhaton. Ikan, sa brother, yung anak, sa panal, yung mga kaparintihan, sa tanang, yung mga kahigalaan, na niya ka namin yung gabi na ikaw sa akong palayon. Nabapanalangin, isa sa katagpusa, paghatag ikalinaw, bisan pa Lord, sa palayon, sa kinabuhi. Makabatong kami kasi napalayan mo mo ina. Mo alaga at imusliwa niya kanina. Inabi sa Espiritu sa kamataon. Naglao mo kung natitulog ang aking mga pagkampo. Pasayo mo ako sa ini sa mga sala. Ini tanan at nagyarupan pinag-isalaran. Sa among Diyos sa Kristo ng among Diyos. Amen. So, salamat Kuya Elmer. Bukit mo diyan sa kawas. Kuhan din ang ulan. Hindi mo magkatuloy. Balik na po. But anyway, daghan kayong salamat sa behalf sa family. Nagpasalamat ni sa ibang presensya, mga silingan ba, Mali? Mga kasilinganan, pariente, no? Salamat kayo sa inyong ang pagpagduyog sa pamilyang Remo. And saan siya sa kanang makahupay, no? Ang atong presensya, makahupay yun sa kasubok, no? Nga ilang ibati. And at the same time, siguro sa part ko ni Ma'am Eb, makapahuli na po siya, no? Makapahuli na po siya. Kay, isa ba'y nakabisita sa iya doon atong putik pa siya? Ay, nakabisita sa iya doon. Katong, nakaistorya pa rin mo siya. Ano ba, kanang pa siya. Wala pa siya dili ko kabalo kung pilang katuig na siya nga naglubog, pero katong mga taga-dinhi na para sa itong mga panahon, no, nga inyo siya na istorya. And siguro mga dugay na, kaya ano, mas yung mga silingan ka, bisa magkita ay, no, sabot na o natalalimuyo sa usa ka subdivision, no, na kami nagtuloy sa subdivision, hindi na mo kailangan mong silingan. And that's so sad, no? So sad na naami sa usa ka lugar nga ingwa nang wala pa kayo sa among tapos sa may balay kung kinsa. Pero I believe kaning mga nalinhi, kailan nila yung mga silingan. Amen ba? And that is why na amo karon nga nagiguyog ang mga pamilya. So, I hope no ang tulong sa Ginoo ang ipaabot sa ato karon kagabi paghatag ko para yung pagdasig sa atin. Amen. No, ang kaning atong kinabuhi pinahato ang tingan mga igsoon. Kay unang-una dili ni ato ka. Piliya lang ta, no? We are just mga managers sa kinabuhi nga naata karon. And atong i-enjoy ang ato ang life. Dili na i-enjoy nato dito sa paghimo o dili maayo, but i-enjoy nato atong kinabuhi sa mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Kay ingon sa nagwali kanina or nag-share sa puno sa Ginoo, it is appointed sa tao nga mamatay ka usa, but after that, naagin siya judgment. Naagin paghukom. No? Ang atong mga binuhatan din sa kalibutan, whether bad or good, naagin paghukom. No? Ang ato ang madawatan. And let it be nga, ang paghukom mga atong madawatan, may nata sa Ginoo, well done, my good and faithful na servant. No? Na, kanabi taong, basi may ingon ka karon nga, kanang akong kinabuhi, sister, wala lang di ka kabalo. Grabe ka, hugaw, grabe ka. Kanang dili maayo at tibangan sa Ginoo. But, you know what? Kung sa man ang purpose na nangyani si Jesus dinhi, to seek and to save the lost. So, wala siya nangyani sa kalibutan para sa mga matarong, kaya tinuod, walay matarong bisa ko sa ato ka. Tama ba? No, walay perfect sa ato. Ngayon pa, huwag ko nagbuhat og sana. Wala, pero nakapamakakbaya ta, no? Nakatanaw ta og dili maayo sa katao. So consider na siya nga sin. And sa atong buhaton karon, salamat sa Ginoo for those na nag-follow sa prayers and let us cultivate atong relasyon diha sa Ginoo. Usa man ang imong relihiyon, igsoon dili na siya mo importante, but ang pinaka-importante sa ato ang among ibilin sa inyong karon kagabion, pagpatunta og relasyon diha kang Hesukristo. The very important thing. Na kay religion, yes, makatabang na sa imuha, no? Para makanila ka sa Ginoo. Pero mas pagkusa man ang relihiyon, kung wala tay relasyon di kang Ginoong Jesus, useless lang dito natin. So, kung sa imong relihiyon karon, asa ka nga grupo na bilong, see to it. Siguraduha igsoon na ikaw mismo makaingon gid nga ako, lagi ko relasyon di kang Jesus. Nang relasyon diha kang Kristo. Ug naka relasyon kang Kristo, assurance sa ginahimo nga whatever happens sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, sure gid ka nga makaadto sa langit. Amen. Muna na ato ang gate pass.
Mabata man ka, matigulang man ka, sa imong edad, sa status sa imong kinabuhi, see to it that you have that relationship. Nakay relasyon diha kang Ginoong Jesus. Dili sa kung kinsa, but specifically diha kang Jesus. Amen? So I just hope na klaro ang pulong sa Ginoo sa ato ang kanang kagabion. And pwede ba na ako i-request ang family ni Ma'am Eve para nga padayon mi makapag-pray sa inyo ha. And kanang mo agree lang no ang mga tao na diri sa atong palibot karon na ba ang iyang family ato silang i-lift up diha sa Ginoo kanang kagabion, and we will pray for them, and we will kanang i-acknowledge kinato ang presence sa Lord ani nga place no nga yes subo man but atong ikalipay pod ang hitabo tungod kay finally maka-rest na gid siya no, makapahulay siya. So wala ni no ang iyang family ni Ma'am Eve. Okay. So pwede ba na ako ihangyoon ang matag-usa nga niadin ha karon? Kami can we stand? Pwede ba ta manindog? And diha sa imo ang gilingkuran or gitindugan, I mean, kami just utter no, maglansyon lang ta o kanang Lord, i-bless nga family. Lord, nagbuhay na panginahanglan. Lord, ang mga adlaw nga ilubong na si Ma'am Eve, tagaib mga yung panahon. No? Can we do that? Pwede ba nato na nga mabuhat? Even in silence, mga igsoon, no? Mag-release tag panalangin ani nga family. Father God in heaven, we praise you. Lord, salamat kaayo nga kanang kagabion amo gyud nga napadungog ang imong pulong ug amo gyud nga na-share nga ikaw maayo nga Dios. Despite sa ingani nga sitwasyon Ginoo, nagtuo mi nga padayon siya nga nahimong matinud-anon, nahimong kang matinumanon sa among mga kinabuhi. Karon nga kagabion, ang pamilya ni Ma'am Eve na adinhi, we speak comfort to be upon them in Jesus' name. We speak strength, Lord, tagay sila kusog gikan sa mga kapoy o sa mga pagpilar, sa mga pagpangita ogad o kwarta para mga-plaster ogad si Ma'am Eve. Lord, salamat nga ikaw pa rin mag-supply sa kusog nga ilang gikinahanglan. We pray, Father, for provision financially. Lord, ikaw mag-provide financial ng mga panginahanglanon, Ginoo, sa ilaha. After this, I know nga napay mga kinahanglan bayaran. Apan salamat, Ginoo, nga ikaw Dios nga gamhanan ug ikaw ang tag-iya sa tanang panalangin, Lord. Og able gyud ka nga maka-provide sa ilang panginahanglan. I speak healing, O God, kung na may mga balatian, isa sa ilang mga pamilya karon nga kagabion, Ginoo. Salamat, Lord, nga magaprotektar ka kanila, O God. Salamat, Lord, at even og mga adlaw sa paglubong kang Ma'am Eve, ang kami nagapangayo og maayo nga panahon, Ginoo, nga imong ihatag. Lord, salamat nga ikaw maga-strengthen sa matag-usa. Ikaw, Lord, ang maga-comfort sa matag kasing-kasing, Ginoo, nga naa ang kamingaw, na Lord God, ang pagbangutan, O Dios. Lord, salamat nga masabta namo nga ingani gid ang among kinabuhi o kinahanglan nga mahimuming andam sa kanunay. Father, I also declare blessing sa mga kasilinganan, mga kaparintihan, Lord God, nga naa karon nga kagabion. Talk to them in your own very special way, O God. Ang pulong nga ilang nadunggan, padayon nga mag-grow sulod sa ilang kasing-kasing. And Lord, ang ilang relasyon diha kanimo, mutubo, mo grow, magkalalom ang ilang relationship nga kanimo, Ginoo. Father, salamat i-provide nimo ang tanang mga panginahanglan ng pamilya. Salamat amahan ng imong presensya padayon nimo nga i-saturate ani nga dapit. Ani nga dapit sa imong presence, O God. Let it be nga ang kamatayon ni Ma'am Eve, Lord, mahimong kanang opener o eye-opener that ang among kinabuhi kinahanglan gid namo nga isalib diha kanimo. Bless everyone nga naa karon kagabion. Salamat sa imong presensya, salamat sa imong provision, salamat sa imong protection sa matag-usa kanamo, sa matag-usa namo nga mga pamilya nga among gi-represent karon kagabion. Father, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo ang tanang dumog, himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For the last time, we will sing one last song for the Lord. Langit ug yuta, Bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang akong kinabuhi. Tanang kusog o pagkaw, ang himaya pag-aw.
ka nagkulang o God sa pagpahimangno ka namo pinaagi sa imong mga pulong. Lord, we pray, we continue to pray and declare nga dili to makawa nga mga pulong Lord nga amo ang na-receive tonight. But himo namo to siya Ginoo nga maikinabuhi na samtang naa pa mi ani nga kalibutan o God, mapailalong ni sa imong pagkabuhi na Dios sa matag usa ka namo. Salamat sa nagdala sa imong mensahe, padayon pag nga panalangyanan nimo si Daddy Elmer o God sa tanan niyang pagabuhaton. Even this family, Lord, among gibilin ang kalinaw, ang panalangin, ang pabor, o God, ang imong mga ang tanan, Lord God, ang imong kaluwasan, among gibilin diri nga panimalay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, imong ang tanan dungog himayo ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May gabi sa tanan.